Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At muli, ang The Solitary Rock Morning Devotion ay nagpapasalamat na tayo ay binigyan ng Diyos ng panibagong araw at panibagong pagkakataon na maranasan ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya at katapatan. Ano man ang ating pinagdaraanan, ano man ang mga hamon, ano man ang mga alalahanin o mga pagpapala, inyayahan tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya at magpatibay sa Kanyang mga salita. Naway buksan natin ang ating mga puso at isipan upang tanggapin ang Kanyang mensahe sapagkat ang Kanyang salita ang ating gabay, ang ating lakas at ang ating matibay na sandigan sa bawat araw. Manalangin tayo na ang banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa sa atin at patuloy na hubugin ang ating pananampalataya habang tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa mga gawa. Kabanata 16, talatang 31 hanggang 32. Ito ang sinasabi. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa panibagong umaga at sa panibagong linggong iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa regalong buhay, sa iyong walang hanggang pag-ibig at sa iyong katapatan na hindi nagmamaliw sa bawat araw. Sa pagsisimula namin ng linggong ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga plano, gawain at mga responsibilidad. Ikaw nawa ang maging aming gabay sa bawat pasya, lakas sa bawat hamon at karunungan sa bawat pagkakataon. Turuan mo kaming mamuhay ng may katapatan, kababaang loob at pagmamahal sa aming kapwa. Panginoon, pagpalain mo ang aming mga pamilya. Ingatan mo ang bawat tahanan. Pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, ng kapayapaan at pag-ibig. Basbasan mo rin ang mga manggagawa, ang mga guro, ang mga mag-aaral at mga pinuno, mga pastors at lahat ng nagsisimula ng kanilang gawain sa araw na ito. Bigyan mo sila ng kalusugan, lakas at siglang maglingkod ng may katapatan. Dalangin din namin, Panginoon, na ang aming mga may karamdaman, mga nalulungkot, mga nabibigatan ang kalooban at mga nawawala ng pag-asa. Dami nawa nila ang iyong presensya at aliw. Ikaw ang kanilang manggagamot, tagapagligtas at matibay na sandigan. Panginoong Hesus, tulungan mo kami maging ilaw at asin ng sanlibutan. Naway makita sa aming mga salita ang gawa ng iyong pag-ibig. Kasangkapanin mo ng kapayapaan, pag-asa at pagpapala saan man kami dalhin. Sa buong linggong ito,
ilayo mo kami sa kapahamakan, sa tukso at anumang masama. Patuloy mo kami akayin sa landas ng katuwiran at tulungan kami manatiling tapat sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Ang lahat ng ito ay aming idalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at tagapagligtas. Amen. Okay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. So, ang talatang ating binasa ngayon ay nagdadala sa atin ng isang makapangyarihang tagpo sa buhay ni na Pablo at Silas. Sila ay nakabilanggo dahil sa kanilang katapatan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa halip na magreklamo o mawalan ng pag-asa, sila ay nanalangin at umawit ng mga papuri sa Diyos. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na lindol ang yumanig sa bilangguan. Bumukas ang lahat ng pintuan at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Ang himalang ito ay hindi lamang tungkol sa pagbubukas ng mga pintuan ng bilangguan. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kayang magbukas ng anumang pintuan, tila imposibleng mabuksan. Mga pintuang ng takot, mga pintuang kasalanan, kawalan ng pag-asa at espiritual na pagkaalipin. Nang makita ng bantay ng bilangguan ang nangyayari, inakala niyang nakatakas ang lahat ng bilanggo. Sa kanyang takot, naisip niyang kitlin ang kanyang sariling buhay. Ngunit tinawag siya ni Apostol Pablo at sinabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat narito kami lahat." Sa sandaling iyon, ang puso ng bantay ay nabuksan sa Diyos. Ang isang taong dating tagapagbantay ng mga bilanggo ay naging isang taong naghahanap ng kaligtasan. Ang kanyang tanong ay nanatiling pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng sinuman. Mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ito rin ang tanong ng maraming tao sa ating panahon ngayon. Maraming naghahanap ng kapayapaan sa kayamanan, sa tagumpay, sa edukasyon, impluensya o kasikatan, mga kasolidran. Ngunit kahit makamit ang lahat ng ito, nanatili pa ring hungkang ang puso kung wala si Kristo. Ang sagot ni na Pablo at Silas ay simple, ngunit napakalalim. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Hindi nila sinabi na ang kaligtasan ay makakamit sa pamagitan ng mabubuting gawa lamang. Hindi nila sinabi na kailangan munang maging perpekto. Hindi rin nila itinuturo ang relihiyon bilang daan ng kaligtasan. Itinuturo nila si Jesucristo bilang tanging tagapagligtas. Mga kasolidran, ang pananampalataya kay Jesus ay nangangahulugang pagtitiwala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ay pagsuko ng ating buhay
sa Kanya. Pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagtanggap sa Kanyang biyaya. Ang kaligtasan ay regalo ng Diyos na hindi natin kayang bilhin o pinaghirapan. Ito ay tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit mga kasolidra, mapapansin natin na hindi nagtapos ang kwento sa talata 31. Sinasabi ng talata 32, at ipangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Ipinakita dito mga kasolidrak na ang pananampalataya ay kanilang kailangang patuloy na palalimin sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Hindi sapat ang isang emosyonal na karanasan lamang. Ang isang tunay na mananampalataya ay lumalago. Lumalago sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Mapapansin din natin mga kasolidrak na ang malasakit ni na Apostol Pablo at Silas sa buong sambahayan ng Bantay, hindi lamang ang isang tao ang nais nilang makarinig ng Ebanghelyo, kundi ang buong pamilya. Buong pamilya. Ito ay isang paalala na ang ating pananampalataya, mga kasolidrak, ay hindi dapat manatiling pansarili. Hindi dapat manatiling pansarili. Ang ating tahanan, ang unang lugar kung saan dapat makita ang pag-ibig, kapatawaran, at kapangyarihan ng Diyos. Marahil marami sa atin ang may mga mahal sa buhay na hindi pa lubos, hindi pa lubos na nakakilala kay Kristo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, mga kasolidrak. Patuloy tayong manalangin para sa kanila. Ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa ating pamumuhay at ibahagi ang Ebanghelyo ng may kababaang loob at pagmamahal. Ang Diyos ay may kakayahang baguhin ang puso ng bawat tao. Tulad ng ginawa niya sa bantay ng bilangguan, di ba? Isa pang mahalagang aral ito, mga kasolidrak, ay ang katapatan ni na Pablo at Silas sa gitna ng pagdurusa. Kung sila ay nagreklamo o nagalik sa Diyos, maaaring hindi narinig ng bantay ang mensahe ng kaligtasan. Ngunit dahil pinili nilang magtiwala at sumamba sa Diyos kahit sila ay nahihirapan, naging daan sila upang ang isang buong sambahayan ang makakilala kay Kristo. Ganito rin ang ating buhay, mga kasolidrak. Ang ating pagtitiis, ang ating pananampalataya, at ang mabuting patutuo sa gitna ng mga pagsubok ay maaaring maging instrumento upang ang iba ay lumapit sa Panginoon. Minsan ang ating pinakamabigat na pagsubok ang nagiging pinamakapangyarihang patutuo ng biyaya ng Diyos. Mga kapatid, mga kasolidrak, ang paanyaya ng Diyos ay nanatiling bukas hanggang ngayon. Natiling bukas hanggang ngayon. Ang mensahe ng manggawa ay hindi lamang para sa bantay ng bilangguan, kundi para sa lahat, para sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay patuloy na nagsasabi,
Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, kapatid. Sumampalataya ka sa Panginoon. Kapag inilagak natin ang ating buhay kay Kristo, nakatatanggap tayo ng kapatawaran, ng bagong buhay, at ng pag-asa at katiyakan ng buhay na walang hanggan. At habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, mga kasolidra, tinatawag din tayong maging mga saksi ng kanyang pag-ibig upang ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, at ang ating komunidad ay maaaring ding makarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Naway maging buhay na paalala ang ating mga buhay na si Jesucristo lamang ang tunay na daan tungo sa kaligtasan. Patuloy tayong manampalataya, sumunod sa Kanya, at buong tapang na ipahayag ang Kanyang Ebanghelyo saan man tayo dalhin ng Diyos, mga kasolidra. Sapagkat ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos sa lahat. Sa lahat ng sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra, sa bawat isa sa atin. Una, manampalataya. Manampalataya ng buong puso kay Hesukristo. Suriin ang iyong pananampalataya, mga kasolidra. Nakatayo ba ito sa tunay na pagtitiwala kay Kristo o sa sarili mong kakayahan? Hamunin ang iyong sarili na higit pang magtiwala sa Panginoon sa bawat aspeto ng iyong buhay. Pangalawa, gawing sentro ng tahanan ang salita ng Diyos. Gawing sentro ang tahanan ang salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo at Silas na ipinangaral ang salita sa buong sambahayan ng bantay. Hamunin ang iyong pamilya, mga kasolidra, na magkaroon ng regular na panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagsamba sa Diyos. Pangatlo, maging matapang sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Huwag ikahiya ang mabuting balita. Ibahagi si Kristo sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong katrabaho, at sa iyong komunidad sa pamagitan ng iyong salita at higit sa lahat ng iyong pamumuhay. Pang-apat, manatiling tapat sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Manatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok. Gaya ni Apostol Pablo at Silas, huwag hayaan ang paghihirap ay maging dahilan upang mawalan ng pananampalataya. Sa halip, gamitin ang bawat pagsubok bilang pagkakataon upang ipakita ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Panglima, mga kasolidra, ipanalangin. Ipanalangin ang kaligtasan ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Magkaroon ng malasakit sa kanilang espiritual na kalagayan. Patuloy na idalangin na makilala na rin nila si Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pang-anim, mamuhay bilang isang buhay na patutuo ni Kristo. Ang iyong mabuting asal, pagpapatawad, kababaang loob, at pag-ibig sa kapwa ay maaaring maging daan upang ang iba ay lumapit sa Diyos.
Hayaan mo makita nila si Kristo sa iyong buhay, mga kasolidra. Pangpito, patuloy na lumago sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi nagtatapos sa pagtanggap kay Kristo, mga kasolidra. Hindi yun nagtatapos sa pagtanggap kay Kristo. Magpatuloy, no? Magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Panalangin, pagsamba at paglilingkod upang lalo pang tumibay ang iyong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, mga kasolidra, ngayong linggo, tanungin ang iyong sarili. Mayroon bang isang tao, no? O mayroon bang isang tao sa iyong pamilya o mga kaibigan na kailangan mong ibahagi ang pag-ibig at ibanghilyo ni Kristo? Manalangin para sa taong iyon, mga kasolidra, at humingi ng lakas ng loob sa Diyos upang maging tapat na saksi ng kanyang biyaya. Tandaan na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa pamagitan ng mga taong handang sumunod at magbahagi ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at dakilang Diyos, maraming salamat po sa panibagong umaga at pagkakataon na magkatipon bilang isang pamilya ng pananampalataya upang magnilay sa iyong banal na salita. Salamat sa iyong mga pangako na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng lakas, at nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa pagsisimula ng panibagong araw. Panginoon, naway ang aming narinig at natutuhan sa umagang ito ay manatiling buhay sa aming mga puso. Tulungan mo kaming isabuhay ang iyong salita sa aming mga tahanan, sa aming trabaho, sa aming paaralan, at saan mo kami dalhin. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod sa iyong kalooban at maging tapat na saksi ng iyong pag-ibig at biyaya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong araw na ito. Gabayan mo ang aming bawat desisyon, aming gagawin. Pagpalain mo ang aming mga gawain at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Puspusin mo kami ng iyong banal na karunungan, ng kapayapaan at lakas upang harapin ang bawat hamon ng may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Dalangin din namin ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga pastor, mga pinuno at lahat ng nangangailangan ng iyong paghipo. Pagkalooban mo sila ng buting kalusugan, pag-iingat at kaginhawahan. Naway maranasan nilang lahat ang iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Habang kami ay maghihiwalay upang gampanan ang aming mga tungkulin, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan, pag-ibig at pag-asa upang ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalulhatian ay aming iniaalay sa iyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.